greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo. Itulay paaralan di lalayo sa'yo. Itulay sa makabagong panahon. Itulay para sa kabataang Pilipino. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Yan. Hello, hello, hello. Good morning po sa ating lahat at Merry, Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-start, batiin muna nga po natin ulit ng Merry Christmas po ang marami pong school na nagse-celebrate po ngayon ng kanilang mga Christmas party kasi po
medyo matagal-tagal na rin po silang hindi nakakapag-celebrate. And enjoy lang po and Merry Christmas po. Merry Christmas din po sa akin pong SDO Batangas Province, sa akin pong school, Agoncillo National High School, at sa atin pong mga tuties na every Friday po ay naririyan at tumututok po sa atin. Hindi lamang po sa TLE 7, kundi hindi po sa lahat po ng mga ituloy po ng TLE. So hello po, good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa atin pong mga tuties na bumabati po dyan. Ang dami po nila, sina Josa, may kapangalan po ako, sina Joff, hello po sa inyong lahat. And ayan nga po, since po nakita niyo po sa commercial kanina, pinagdiriwang po natin ang atin pong National Children's Broadcasting Day. Ayan po, an act declaring every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. At dahil po dyan, may makakasama po tayo ngayong araw na ito. Nandyan po si Minimi Tutor Sam at si Minimi Tutor Joanna. So bigyan po natin sila ng virtual clap. Yan, nasan po kaya si Tutor Joanna? Makakasama po natin siya. Ayan po, yan. Hello, Joanna. Good morning. Good morning po. Bati ka naman, Joanna. Good morning po sa ating lahat and Merry Christmas po. Okay, Joanna, handa ka na ba? Handa na po. Okay, smile ha. Smile lang. Ayan. So, Joanna, ang topic natin ngayon is TLE 7 Caregiving Quarter 2, Week 5. Week 5 na tayo, ano? So, eto, ano kaya magiging topic natin, Joanna? After caregiver activities for tools, equipment, and paraphernalia in caregiving. Meron ditong blender, food tong, microwave oven, ironing board, and washing machine. Yan. So, Joanna, lapit ka nga ng konti kasi medyo mahina yung sounds natin. Ayan. So, ang objective natin for today is perform aftercare activities for tools, equipment, and paraphernalia. So, ang gagawin daw natin is maglilinis ng tools, equipment, and paraphernalia. Ano daw mga gagawin natin pagkatapos natin sila gamitin? At paano natin sila itatago or i-store? So, hello po. So, ayan, wala pong link si Tutor Ruth. Si Samantha po ay nag-comment. So, ipapasok po natin si Samantha. Nga pala po, ngayon po ay dumadanas ng Bagyong Odette, ang iba nating kababayan. So, ang iba po ay nagkakaroon ng problema sa kanilang internet connection. So, kaya po, kami lang po ni Joanna and si Samantha po ata ay makakasama din natin. Ano po? Hello po. Hello po muna kay na Miss Janet, kay May, kay Samantha. Congratulations daw, Joanna. Ayan, may nagko-congratulate na sa'yo. So, as a review, Joanna, ano ba yung discuss natin last time? Naalala mo pa ba? Mga tools po na nilinis po. Kung paano natin sila gamitin, ano, 'di ba? Kung paano natin sila gamitin. And ano sa tingin mo ang kahalagahan ng alam natin gamitin ng mga tools na ito? Pakibasa nga. Increase efficiency. Yes, ano pa? Make the workplace safer. At save money. Yan po ang mga kahalagahan na alam natin kung paano gamitin ang tools, equipment, and paraphernalia. Increase efficiency, make the workplace safer, and save money. At yan po ngayon, ang topic natin is aftercare activities. So in this lesson, you will study how to perform aftercare activities for tools, equipment, and paraphernalia. Clean, store, check tools, equipment, and paraphernalia regularly for orderliness, tidiness, and carry out routine maintenance as per SOP or Standard Operating Procedure. So, hello po sa atin pong mga tuties. Hello po sa inyo. Good morning po. Kay na March Ashike de la Masa, Ariana de Leon, Enrico Dalupan. Hello. So, Joanna, ano ba ang mga kailangan natin na mga gamit para tayo ay makapaglinis? Ano ba ang una? Sa tingin nyo mga tuties natin na nanonood, ano kaya itong mga to? Ano kaya ang mga kailangan nila?
Joanna, ikaw, sabihin mo nga sa kanila. Kailangan po natin ang liquid soap, Yes. baking soda, Yes. rag or damp cloth, Yes. Ang ating mga cuties, baka alam din nila kung ano-ano tong mga to. Ano pa? water, Yes. sponge, dry towel, metal polish, vinegar, glass cleaner, hot water, or lime or lemon. Yes. So yan po yung mga kailangan natin ha bago tayo mag-umpisang maglinis. At ang unang lilinisin natin ay ang blender. So Joanna, ako muna ha. Ako muna magdi-discuss kung paano natin lilinisin ang blender. Okay? Okay, so ang unang step daw natin ay clean the lid. So ano ba yung tinatawag nating lid, mga cuties? Ang gagamitin lang daw natin na panglinis sa blender ay liquid soap and water. Sa lid ha, or sa, ano ang lid? Ano kaya ang lid, mga cuties? So ang lid ay ang pinakatakip, or saan kasi ay taklob or takip ng blender. So yun ang una nating lilinisin. And pagkatapos natin sabunan and hugasan naman natin ng tubig, aalisin natin yung sabon and i-clean lang natin or tutuyuin natin sa pamamagitan ng towel or dry them with clean towel. Okay? Ang sunod naman natin lilinisin ay yung mismong blender jar. So, lagyan lang daw natin ng 3/4 hot water and lagyan lang natin ng dish soap. Parang lalagyan lang natin ng kaunti. Squirt 1/2 teaspoon, kaunti lang. Ng dish soap. And ano pa? Baking soda. So, para saan kaya ang baking soda? Yes, sabi ni Samantha, takip po yung lid. So, tama. Para saan kaya ang baking soda? Bakit kaya natin nilalagyan ng baking soda? Ang alam ko kasi ang baking soda sa pagluluto. Bakit kaya natin nilalagyan ng baking soda? Bakit kaya kasama? Sa tingin mo, Joanna, bakit kaya? Alam mo ba kung bakit natin nilalagyan, Joanna, ng baking soda? Para po yung mga stain po, para din po mawala. Okay, para maalis yung stain. At saka ano ang pinaka-purpose niya? Ano pa yung isa? Sino kaya nakakaalam sa mga cuties natin? Baking soda is used to to remove odor. Yes, and tama din naman si Tutor Joanna is to remove stain. Ayan po, para yung madidikit, yung medyo madidikit na dumi is maalis. At ang alam ko talaga ang baking soda is para maalis yung masansang or hindi kaaya-ayang mga amoy. Ayan. And then next, turn on the blender and let it run at high speed for about 20 seconds. Kumbaga ay parang papaikutin lang natin ng kaunti. Siguro para bumula or para makis-kis yung mga nasa loob. Papaikutin lang natin yung blade. Para mawala and bumula para maalis yung mga kung anumang mga nakasiksik sa kaila-ilaliman ng ating blender. At ayan ang sabi, ulitin nyo lang ang step na 1, 2, 3 kung talagang medyo madikit na yung mga dumi sa inyong mga blender. At pagkatapos, rinse well the jar with hot water. So, ingat tayo ha, hot water yan. And towel dry carefully or air dry. So, air dry, ano ang air dry? So, yan, sabi ni Samantha, para po mabilis mawala ang amoy. Nasa kaya si Samantha, pwede natin ipasok si Samantha. Samantha? Siguro ready si Samantha. And, ayan po, yung blade, for removable blade, rinse it with hot water and wipe it dry with a clean towel. So, laging ganun lang ang ginagamit natin. Hot water, sabon, and clean towel. So, ayan. So, meron kasi tayong steel-based blender at plastic-based blender. So, pag steel-based blender, spray it with glass cleaner or mixture of half vinegar and half water and place on a spray bottle and soft cloth. So, para naman sa plastic-based, pwede naman tayong gumamit ng damp soapy rag or an all-purpose kitchen spray cleaner or a mixture of baking soda and water. So, yung parang ang paglilinis natin ng blender ay parang basic lang. Parang gagamitan lang natin ng sabon at ng tubig at dun sa medyo hindi kaya-ayang amoy, ay gagamitan natin ng baking soda. So, tingnan naman natin yan. Joanna, paano kaya maglinis ng tongs? So, ayan, hello po kay Jane Fortuno.
Cleaning and Joanna? storing food tongs. Number 1, wash food tongs as soon as you are finished using it to prevent food particles from stick to it. Number 2, wipe it dry with a clean cloth. Number 3, since you will frequently use food tongs, store it inside a kitchen cabinet drawer. Pag po nito, pag nalinis na po natin yung food tong, pwede na po natin itong itago sa cabinet, pwede na po natin isabit sa ating kitchen. Okay. Joanna, madalas ka bang gumagamit ng food tong? Opo. Anong niluluto nyo? Ang ating mga cuties, ano kayang niluluto nila kapag sila gumagamit ng food tong? Ikaw, Joanna, anong kadalasang pinagagamitan mo? Yung pag nagpiprito po ng Shanghai. Ayan, pag nagpiprito daw ng Shanghai. Ang ating kayo mga cuties, ano kayang niluluto nila gamit ang ating food tong? So kasi ako pag nagpa-fried ng chicken, pag nagpa-fried ng isda, so gumagamit tayo ng food tongs. Yan, fried chicken, tamang-tama, sabi ni Aliana Monsaya. Fried chicken po, ayan. Fried chicken, di ba ang fried chicken minsan may breading? So yung breading dumidikit sa food tong. So, kailangan lilinisin agad natin kasi nga ang sabi dyan, para maiwasan natin yung sobrang dikit. Kasi pag hindi yun natin naalis agad, kailangan pa natin ibabad sa tubig or ibabad sa tubig na may sabon bago pa natin siya lilinisin. So, pagkatapos natin gamitin, so kailangan na natin agad na linisin. So, yan, hotdog, kapag nagpa-fried daw, ayan, maaalam na magluto ang ating mga cuties, ha? Ang babata pa, very good. At yan, para naman sa cleaning and storing ng ating microwave. Yan, sino kayang may microwave sa bahay? Taas ang kayo, Joanna, may microwave ba kayo? Opo. Ayan, may microwave. So, ang una daw natin gagawin is unplug the microwave oven. And mag-prepare lang tayo sa bowl ng mix 1/2 cup of water and vinegar. Ayan, para saan na naman kaya ang ating vinegar? Joanna, sa tingin mo, para saan kaya? Pwede din pong yung sa basahan po. Ipupunas para po saan bakit kaya natin nilalagyan ng vinegar? Ano bang inaalis ni vinegar sa tingin nyo? Mga cuties natin, baka alam. Ikaw, Joanna, alam mo ba bakit tayo naglalagay ng vinegar? Ma'am, para din po yung dumi po sa loob ng oven, madala din po. Dahil hindi Yun. po nadala kapag basahan lang. Okay, at saka, yan yung kaninang parang purpose din ng ating baking soda. Aid in removing dirt and foul odors. So kasi minsan, syempre iba-ibang klaseng pagkain yung pinapasok natin sa oven. So, nag-iiba yung amoy ng loob ng oven natin. Di ba minsan, pagkagamit natin, minsan sinasarahan na natin. So, nauuom yung loob. So, yung amoy niya, hindi agad-agad lumalabas. So, naiipon siya doon. So, kailangan natin lagyan ng vinegar para siya po ay maalis yung mga foul odors o hindi kaaya-ayang mga amoy. Ayan. And then, pagkalagay natin doon, alisin na natin ang bowl. So, syempre, nilagay na natin sa loob ng microwave oven yung ating pinrepare na water and vinegar. At ayan, and then pagkaalis natin, so ingat ulit ha, kasi mainit yon. And then, remove the splattered grease. So, meron sa gilid-gilid, yung sa gilid-gilid ng oven, kasi minsan, pag nalilimutan natin takpan yung ating iniinit sa oven, nagtatalsikan siya. Ay, sabi ni Joanna, mas tipid po. Ay, sabi ni Samantha, mas tipid po. Oo, mas tipid ang vinegar kasi halos lahat tayo ay may vinegar sa ating mga kusina. Kaya pwede natin gamitin. Hindi na natin kailangan bumili ng mga mamahalin na pamalis ng amoy, di ba? So, vinegar lang is pwede na. So, ang sunod daw is linisin lang natin yung mga nasa gilid-gilid kasi baka may mga tumalsik na kung ano-ano dyan. Linisin lang natin yung loob ng oven, yung gilid or loob ng oven natin. And then, yung labas naman ng ating oven ang ating lilinisin. So, dapat yan po ay naka-unplug na ha, bunot na ha. And wipe the open dry with a clean cloth. So, punasan na natin ng tuyong basahan. And nasabi dyan, kailangan yung pinagpapatungan natin ng oven is tuyo. And pwede din. So, ngayon is usong-uso yung mga ang iba is nabibili na din online, yung mga pang-cover sa iba't ibang appliances natin. So, pwede din natin yung lagyan. And since nag-aral tayo ng dressmaking last time, so baka pwede kayong gumawa ng sarili nyong fabric cover para sa inyong mga
microwave oven. Di ba, Joanna? So, Joanna, paano naman ang ating iron? Cleaning an iron. Use baking soda or metal polish cleaner to clean the soaked plate. Yan. Number 2. Use extra steel wool for plates that need extra help. However, this should only be done as a last resort. Joanna, ano ba yung sole plate? Po? Ano bang part ng flat iron yung ating sole plate? Yung nasa ilalim po. Okay, so yun yung mismong lumalapat sa ating mga damit. So kadalasan, iyon naman ang nagdudumi, di ba? So hello po kay anong hirap basahin ng pangalan to? Alexa Shaira May. So magkakadugtong pala. Alexa Shaira May Cabinyan Tiburcio Baltasar. Hello po sa inyo. Hello. So ayan, so yun lang naman kadalasan. Ang gagamitin lang doon natin ay ano, Joanna? Baking soda or metal polish. Yes. At kapag hindi na daw kaya, ano ang pinaka-last resort natin? Ano daw ang gagamitin natin? Steel wool. Okay, steel wool. And for our ironing board naman, remove the ironing board cover. So, ang kadalasan naman nating nililinis sa ating ironing board or sa ating kabayo. Kabayo ang tawag dyan namin. Kayo ba, Joanna? Anong tawag niya sa ironing board? Kabayo din po. Okay, so kabayo. Sa mga cuties natin, anong tawag niyo sa sa inyong mga ironing board? Ano sa Tagalog ang inyong ironing board? Hello Jane Agonay Saludares. Hello, good morning. So, ang kadalasan namang nililinis natin sa ating ironing board ay ang ating cover and pad, yung mga nasa ibabaw lang. Ano kasi kadalasan siya naman, kabayo din daw. Bakit kaya kabayo? Bakit nga kaya kabayo ang tawag doon? And then, number 2 daw, wipe the entire ironing board. So, ayan. So, pupunasan lang natin ng damp cloth. Hindi yung basang-basang basahan na. So, medyo slightly basa lang. And spot clean the ironing board cover with a slightly damp cloth. So, yung mga cover, pwede nating punasan lang yung dumi. Baka may mga spot-spot lang. And pwede din naman natin silang labhan. Ang sabi dyan, replace the ironing board cover. So, syempre, naglaba kayo ng ironing board. So, hindi pa yun, ng ironing board, ng ironing cover. So, hindi pa yun tuyo. So, pwede kayong gumamit ng panibago. And, paano nyo daw ilalagay? I-stretch nyo ng ayos. Kailangan is lapat na lapat yung pagkakalagay natin sa ating cover. Dapat mga walang wrinkles or kulo-kulubot, di ba? Kasi pag yun ay may wrinkles or kulo-kulubot, mag-iiwan din yun ng mark sa ating mga damit. At ang huli, fold down the ironing board and store it in a place where it will be safe from bumping and falling. So, okay na siya. Itatabi natin siya sa tabing-tabi. Hindi pwedeng sa taas kasi para maiwasan natin ang pagkahulog nito kasi medyo mabigat ang ating ironing board. So, dapat sa tabi lang siya para hindi natin siya nasasagi, hindi natin maiwasan natin ang mga pagkatapilok natin or pagkasagi, kasi yan ay medyo bakal, medyo mabigat. Ano po? So next, yan, Joanna, washing machine. Naglalaba ka na ba, Joanna? Opo. Ayan, nasipag naman. Ang ating kayong mga cuties naglalaba na. So pwedeng maglaba bukas kasi Sabado, walang module bukas at saka bakasyon na. So pwedeng maglaba ang ating mga cuties. Joanna, paano ba ang after ka maglaba sa washing machine? Ano daw ang gagawin natin? Wipe the top, front of the side of the washing machine with spray cleaner and paper towels. Kailangan daw po nating punasan yung ibabaw ng washing machine, yung pinakang taklob po. Po naman, pag naglalaba po tayo, nitatagtag po natin yung taklob dahil po yung bubuksan po natin. Kailangan po natin yung linisin, front and side po. Kailangan po natin ng spray cleaner and paper towel. Para pupunasan po natin. Wipe the underside of the lid with spray cleaner and a couple of paper towels. Yan. Kailangan po natin punasan. Ayan, taklob sa amin kasi taklob. Sa ewan ko sa ibang lugar kung taklob ang tawag dun sa pinaka-lid. Takip, taklob. Sa amin kasi, Joanna, taklob, no? And number 3, Joanna. Cleaning basin or container. Kailangan lang po natin dito ng hot water,
2 cups of lemon or lime juice. 2 cups of vinegar for other problems. Yan, vinegar 4. ulit. Fill the washer with a hot water on the largest load setting. Put 2 cups of bleach to the water to help it removing stains. Run a wash and rinse cycle. Number 5. Fill the washer with plain water and run one more cycle to rinse away any Residue. Number 6. Clean the bleach dispenser by soaking it in a bucket of warm water. Okay, itong tinutukoy natin na washing machine, ito yung mga automatic ha. Hindi na ito yung mga parang mga lumang washing machine. Ang amin kasing washing machine is luma. Wala pa siyang mga bleach dispenser. As in, ihuhulag namin or ilalagay lang namin yung bleach doon sa ibabaw ng damit. Ayan, number 7. Hello daw kay Ace Lorenzo Acero. Good morning po. Yes, 7. Number 7, Joanna. Clean the outside of the hoses with a cloth and spray cleaner. When the washer has completely dried, place it lid back. Mop the floor, especially the portion where the washer stands. Ayan. So, kailangan nililinis din natin yung mga hoses niya, ano? Kasi minsan nalilimutan natin yung itaas ulit, di ba? So, doon dumadaan yung mga kung ano-ano. Minsan pinapasok siya ng kung ano-ano. Tsaka minsan, dumi-dumi niya na. Sobrang dumi na ng mga hoses natin. Hindi natin napapansin. Ano? So, good morning kay Rosalina Resurrection. So, ayan. So, learning task na tayo, Joanna. So, tingnan natin ha kung may natutunan ng ating mga duties for today. So, answer the table below by indicating the cleaning supplies, materials used in performing the given task and the safety precautions to be observed. So, tingnan nga natin sa ating mga duties kung naintindihan nila or may naaalala pa sila sa diniscuss namin dalawa ni Tutor Joanna. So, ang gagawin lang daw natin, ilalagay natin ano ba yung supplies and materials used in cleaning a blender. Sa blender, yan, napindot ko agad. Sa blender kaya, ano-ano kaya ang gagamitin natin na supplies and materials? Ano kayang gagamitin natin sa paglilinis? Pwedeng magbigay ang mga duties natin. Tutor Joanna, naalala mo pa ba? Ano kaya ang pwedeng gamitin natin na panglinis sa blender? Liquid soap? Liquid soap. Tingnan nga natin. Ang ating kayang mga duties, ano kayang naaalala nilang panglinis sa blender? Baking soda. Tingnan nga natin ha. Sa blender muna tayo ha. Blender. Blender natin ay, yes, liquid soap, water. Yan, ang dami. Ang dami. Lime. Ang gagaling ha. Jane Fortuno. Yan ang baking soda. How about naman sa ating food tong? Sabi ni Janet, sponge daw. Siyempre, hindi mawawala ang ating sponge. Kapartner yan lagi ni liquid soap, ng ating soap at ng ating water. Liquid soap, water. Para sa ating kayang food tong, ano kayang gagamitin natin para sa food tong? Joanna, may natatandaan ka? Tutor Joanna? Kailangan po natin ng dry towel. Okay, dry towel para pantuyo na. Ano? Sabi nila, Ace Lorenzo, liquid soap. Aliana, sponge. Tingnan nga natin kung tama kayo. Yan, liquid soap, sponge, clean cloth, and of course, water. Hindi mawawala ang ating tubig. Ano? Para naman kaya sa sunod, para sa ating microwave oven, ano kaya ang ating gagamitin sa microwave oven natin? Ano kaya mga panglinis, pangtanggal ng amoy, pantanggal ng dumi, ang pwede natin gamitin sa ating microwave oven? Tingnan nga natin. Ano natatandaan mo, Tutor Joanna? Vinegar po. Vinegar. Tingnan nga natin. Sabi nila Samantha, food tong, liquid soap, sponge, cloth, water. So, sabi nga natin kanina, halos pare-pareho naman, ano? So, tingnan nga natin. Water, vinegar. Yan. Sabi nila Janet, Aliana. Yan. Water, vinegar, and clean cloth. So, pwede naman magdagdag. Ano? Baka may naisip pa kayo na pwede ng panlinis. Diba? Pwede kagaya ng sponge, soap, and water. So, how about sa ating iron? Sa ating kayang flat iron. Hindi naman natin sila pwedeng sabunin. Ano? Yung buhusan ng tubig at sabunin. Diba? So,
Saan kaya sagot ni Abigail Sipilyo ang vinegar? Baka dito pa rin yan sa microwave, ano? Tsaka si A, sa water and vinegar, dito pa rin yan sa microwave oven. How about sa ating iron? Ano daw ang pwedeng sa ating iron? So, tingnan nga natin. Tutor Joanna, meron tayo. Yan, Tutor Joanna, ano daw pwede natin gamitin sa ating iron? Metal polish and cloth. Yan, tama si Miss Janet. Di lahat nyo, baking soda, metal polish, and steel wool kapag daw hindi na talaga kaya. How about sa ating ironing board? Ayan, tama din si Samantha. How about ironing board? Ano daw ang pwede? So, tingnan nga natin. Yan, naglalabasan pa yung mga sagot nila sa iron. Yan, sa ating ironing board, damp cloth and dry towel. Kasi nga po, ang ating pong ironing board ay pwede punasan lang naman natin. And kung gusto nating labhan yung cover or pad na ginamit natin sa ating ironing board, yung nasa ibabaw, is gagamit syempre tayo ng sabon at tubig. Ano? How about yung huli, washing machine? Sa washing machine na tayo, mga cuties, ano kaya ang pwede natin gamitin na panlinis? Tingnan nga natin. Ayan, ironing board po, damp cloth, dry towel. Yes, very good. Hello po kay Jessa Marie Katumber, LGG, yan, Diamantina. So, Diamantina po ay ating avid na mga cuties na din. So, dry towel, ironing board. Sa atin naman kayang washing machine. So, tingnan natin ha, i-reveal na natin, Tutor Joanna ha, sa ang ating washing machine ay, ayan, so napakadami para sa ating washing machine. So, baka kaya nahihirapan mag-type ang ating mga cuties. Meron tayong spray cleaner. Ano pa, Tutor Joanna? Paper towels, hot water, lemon or lime, juice or vinegar, bleach, plain water, warm water, and clove. Ayan. And para naman sa ating safety precautions, ano daw ba yung mga dapat nating gawin para tayo ay hindi maaksidente? Ano? So yan si Samantha, Aliana, hot water, spray cleaner. Ano kaya ang pwede natin gawin para maiwasan natin ang mga disgrasya or aksidente sa paglilinis natin? So, ito ang ating mga dapat gawin. Ayan. Ito ha, so tingnan nga natin kung kapareho ng mga cuties natin ang sagot natin. Ang una daw, Tutor Joanna is, anong gagawin? Yan po ay pangkalahatan na ha, pangkalahatan na. Don't use with a pray card. Yan, huwag na huwag gagamitin kapag sira ang mga saksakan o yung mga wire. Ano? Number 2, wear rubber gloves to avoid contact with chemicals. So especially kapag maglilinis tayo or gagamit tayo ng mga medyo matatapang na mga panglinis, so meron diyang mga tao na allergy, 'di ba? Allergic sila sa mga chemicals. So, tayo din naman, kahit mga simpleng tao lang na hindi naman tayo allergic dyan, so chances is magkaroon pa rin tayo ng skin irritation. Ano? Pangatlo, Joanna, ano kaya? Change out these clothes often to reduce bacteria and mildew. Ayan. So, good morning po, Sir Anthony Benbiaje Ariola. Good morning po. So, ayan, palitan daw natin yung mga ginagamit natin ng mga basahan, di ba? Hindi yung ginamit mo na dito sa kabilang appliances, gagamitin mo ulit sa kabilang appliances. So, madami naman tayong basahan na pwedeng pamalit-malit, di ba natin? Kaya, pwede natin silang palitan, every now and then. So, at ang huli po ay unplug the appliance from the electrical outlet or set the on-off button to off. So, kapag hindi naman natin sila ginagamit, so, pwede naman nating bunutin niya, i-off muna natin, and then bunutin natin. Para na rin sa safety natin and para na rin tayo po ay makatipid sa ating kuryente. Ano po? So, ayan. Ayan ha, yan ang pinaka-summary. Yan, nandyan na lahat ang mga tools, ang mga pwede natin gamitin at ang mga safety precautions, Tutor Joanna. And Tutor Joanna, para sa ating references, kapag pwede nilang balik-balikan, ano kaya ang pwede nilang gamitin? Mga tools po na kanila pong natutunan. Ayan, Joanna, yung references, pakibasa nga, Joanna, Tutor Joanna. TLE Caregiving Exploratory Course, Calabarzon, Pilot 4A-Q. Okay. So, nandyan din ang K-12 Basic Education Curriculum na learning modules natin na ginagamit natin nung
meron pa tayong face-to-face. So, kumukuha din kami dyan. So, galing naman yan ng DepEd. So, ginagamit din namin yan. Ano po, dyan tayo kumukuha ng mga information na sinishare natin sa inyo. And para naman po sa mga images, nandyan po ang ating Canva. So, pwede po natin silang gamitin for free. Ano po? Ayan, may mga humahabol pa. Good morning po kay Lawrence Hermie Pastor Zamora, Diamantina. Hello, Diamantina National High School. And kay Samantha. So, Samantha is napaka-active. So, observe po natin palagi ang mga safety precautions para sa safety din po natin. At ugaliin din po natin na mag-check. I-check po ang mga gamit po natin. So, tama naman po ang inyong mga sinasabi. So, maraming salamat po. Ayan po. So, ayan. So, again po, Tutor Joanna, baka po meron kang gustong batiin, Tutor Joanna. And ano naman po masasabi mo sa experience mo? Masaya po. Yeah, si Tutor Joanna ay mahiyain. Ano, Tutor Joanna, mag-hello ka. Ikaw po ay napapanood sa buong mundo, Joanna. Tutor Joanna, hello ka. Smile. Smile ka. Gandang-ganda eh. Ang minimi ko ay napakaganda, maganda pa kaysa sa mismong tutor. Kaya smile ka lang, Tutor Joanna. Agree po bang ating mga tutis na ang ating Tutor Joanna ay ang ganda-ganda at ang cute-cute? So, Tutor Joanna, maraming salamat sa iyo. At kay Tutor Sam naman po, so meron pa naman po tayong mga susunod, huwag po tayong mag-alala. Nagkakaroon lang nga po kasi ngayon ng problema po sa ating internet connection. So, kaya po hindi po nakakapasok ang ating ibang mga tutor. Pero nandiyan naman po sila sa mga susunod. Ano po? So, Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating pong mga manonood, sa ating pong mga tutis. And Tutor Joanna, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa lahat po. At ayan po, para naman po sa susunod po, sa TLE 8 po, nandyan po si Tutor Mike, Tutor Nexel, and Tutor Liway. So muli po, ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Kasama ko po ang aking minimi na si Tutor Joanna. Okay, Tutor Joanna, bye-bye na po tayo. Thank you po, Tutor Joanna, and mga tutis, bye-bye po. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!